Okay, so let's do our daily reading para sa zodiac sign ng Cancer. Mabilisan na intro lamang po tayo. Hello my dear! Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader, at ang gagawin po natin ngayon is yung ating daily reading para po ito sa araw ng July 9, 2026. Titingnan po natin kung anong mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa araw na ito. Pero before po tayo mag-proceed sa ating reading, hayaan niyo po na kunin ko itong pagkakataon na ito para makapagpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. Gusto ko rin pong kunin itong pagkakataon na ito para magpasalamat sa ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito at sana or nawa yung mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa inyo o ay nakakatulong po sa ating lahat. Sa mga interested po sa ating private reading, nasa description box down below ang mga details, information na kinakailangan mo para po makontak ninyo ang inyong lingkod. Okay, let's go na tayo my dear. Silipin natin kung anong meron ngayong araw na ito. July 9. Teka, ayusin natin yung upo natin. Okay? So, 8 cards in total, base card at saka clarification card. In short, pares-pares po tayo. Partner-partner. Okay? First card is the 7 of Wands. The World card. Okay? Ang nakukuha ko sa card na to is enough is enough. I think, proprotektahan mo na, or let us say, you will put a boundary, my dear, sa mga bagay na posibleng humahad lang sa'yo para ma-accomplish or matapos mo, my dear, ang isang bagay. Kung meron mga energy, mga stagnant na energy, mga blockages, mga tao, or kung ano man yan, my dear, na posibleng ang intensyon or ang energy ay i-distract ka para magkaroon ka ng world card, you will put a boundary, my dear, ngayong araw na to. Lalagyan mo, my dear, ng harang or ng bakod or ng limitasyon. Kung tao man yan, my dear, ganun din. You will be cutting kung ano man yung connection mo dyan, or baka i-correct mo, aayusin mo. You will finally say no, okay, which is very nice. And nakukuha ko rin dito, my dear, yung determinasyon mo, my dear, na hindi na ma-stuck doon sa isang sitwasyon bagkos mag-move forward or magpatuloy doon sa ibang aspeto or ibang level naman, my dear, ng iyong buhay. Yung overall na energy niya, my dear, is yung pagpalag, my dear, na ayaw mo na dito sa ganitong sitwasyon at gusto mo na, my dear, na parang mag-level up. Okay, yun ang nakukuha ko dyan. Okay, next card tayo. We have here the energy of the 10 of Swords. Okay, especially kung meron mga taong trumatraidor sa'yo, no? And we have here the energy of the 6 of Pentacles. Ay, nako. Okay, so ngayong araw na to, my dear, you have enough. You have enough talaga. As in, enough is enough. Lalo na dun sa mga tao na ayan, tinulungan mo. Hindi naman sa nanunumbat ka, my dear, sa mga taong tinulungan mo. Sa mga tao na parang lagi mong pinapriority, pero hindi naman nila na-appreciate yung pagpa-priority mo, my dear, sa kanila. Ayan. Sa mga tao na parang binabackstab ka, or puro na lang illusion, or puro na lang kasinungalingan ang ginagawa sa'yo, my dear. Lalo na kung merong involved na pera sa energy ng 6 of Pentacles. Yung kagustuhan talaga, my dear, na makaalis doon sa isang sitwasyon, lalong pinalakas pa nitong ating dalawang card. So, kino-confirm lang talaga nito, my dear, na kung meron kang problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal, or kung meron man nagkokos ng mga blockages, stagnant na energy, na may kinalaman sa sitwasyon mo ngayon,
you will find a way ngayong araw na to, or you will make a way para mag-end or matapos yan kung ano man yang bagay na yan. Okay? Very, very nice. Ang ganda ha. Yung pinaka-goal mo is like magkaroon ng happy ending. Okay? Next card. The Four of Swords. This is energy of rest. Probably pagod ka na nga talaga. Pagod ka na naintindihin, unawain, asikasuhin, maging abala sa mga tao na hindi ka naman napapahalagahan o hindi ka naman nabibigyan ng value. We have here the energy of the Four of Swords. Four of Pentacles, okay? So, related sa energy talaga ng sitwasyon mo. Probably baka may problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal, or baka meron mga issue na hindi talaga nagbabago or hindi talaga nare-resolve. Ang kagandahan lang talaga dito, my dear, is like ayaw mo na sa sitwasyon na to. Kaya gumagawa ka ng paraan. Like kung problema sa pera, problema sa relationship, problema sa connection, mga tao na binabackstab ka sa energy ng Ten of Swords, mga tao na pinapakinabangan ka, or mga tao, my dear, na nagiging dahilan kung bakit ka hindi nakakaalis sa sitwasyon na yan. Ang nagdala dyan is si World card, which is energy of happy ending. Pero at the same time, kung i-connect natin si World card kay Ten of Swords, okay, panloloko na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. So, you will be cutting it, and at the same time, nakukuha ko rin na medyo pinag-aaralan mo yung mga kilos mo na may kinalaman sa usapin ng pinansyal ngayong araw na ito. Okay? Next card natin is the Five of Cups. Okay? Toxic na energy. And the energy of the Queen of Swords, pagbibigay ng second chance, paulit-ulit na chance, my dear. So, ngayong araw na to, you will be cutting toxic people. Actually, hindi naman siya as in cut na tatanggalin mo sa buhay mo and then ayaw mo na. I can feel that you will try, my dear, na i-correct, itama, gabayan. Kung noon hindi mo sinasabi o hindi ka nagsasalita sa mga nilalaman ng iyong puso, ngayong araw na to, malaki ang posibilidad, my dear, na magsalita ka na. Sabi ko nga kanina, magsabi ng no, sabihin mo na ayaw mo ng ganyan, hindi tama yan. Trying to correct, my dear, okay? Hindi basta-basta abandon yung nangyayari or ikakat mo na kaagad or ibablock mo or something. Siguro for some of you, pwede, kasi baka umabot na talaga dun sa sukdulan, sobra na, di ba? Kaya i-block na ninyo. Pero yung energy na nandito sa table natin is more on parang magsasabi ka lang na ayaw mo na, enough is enough. And yung determination, my dear, na makaalis ka doon sa isang sitwasyon. Yung kagustuhan mo na matapos na kung ano yung issue, makaalis ka na dyan sa kung ano man yung problema na yan, nandoon talaga siya, my dear. Bottom deck of the card is the energy of the Magician. Okay, tingnan natin ano meron sa Magician. And the Ace of Cups. Freedom, my dear. Parehas may Ace. So, Ace of Cups and the Ace of Swords. So, maganda to, my dear, kasi gumagawa ka ng mga transformation. Pero, ang medyo mabigat lang dito kasi possible na yung mga bagay na kinikim-kim mo, my dear, is posibleng lumabas siya ngayong araw na ito kasi sumusobra na, 'di ba? Parang possible na mag-ano ka ngayong araw na to, mag-explode ka or magalit ka ngayong araw na to kasi parang sobra na hindi mo na kaya. Pero hindi naman yun, my dear, in a bad way. Kumbaga, mangyayari lang yun kasi parang, para din naman sa kanila yun. Okay? Kung sino man yung involved, is like, kinokorek mo lang naman siya or parang pinapaalam mo lang naman sa kanya, my dear, na hindi mo nagugustuhan kung ano yung ginagawa niya or sumusobra na siya, my dear, doon sa ginagawa niya. So, yun, my dear. Congratulations for this very wonderful na reading, okay? So, my dear, yan po ang nasagap natin na message, energy para sa araw na ito, July 9, 2026. So, kagaya po ng lagi kong sinasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal ng mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear. Bye-bye!